Ang nag-iisang, Di Manhwa, Tagalog Recap. Dahil marami sa inyo ang may gustong ipagpatuloy ang pag-recap ng Murim login ay ipagpapatuloy na po natin to. Basta't i-comment nyo lang ang next, at paabuti natin ng mas higit pa sa 500 likes ang bawat video para tuloy-tuloy na ang pag-upload ng kwento ni Taekyung. At bigla na lang, si Jobang na kanina pa todo lamon ng pagkain ay nabulunan sa gitna ng kanyang kagat, nanlaki ang kanyang mga mata sa halo ng gulat at pagkilala habang nauutal na sinabi, ang pamilyang Jin ng Guangdong, sabog ang piraso ng pagkain sa paligid. Kinukwento noon ng guro ko ang 10,000 milyang pag-escort ng Escort King, ikaw ba ang batang nasa kwentong yun? Si Song Il-som na hindi man lang nagbago ang ekspresyon ay marahang ngunit matalim na tinapik ang ulo ni Jobang gamit ang parehong suklay na jade. Sa ilong mo ba siya pinakikinggan, ha? Saway niya, ang batang yun ay ang ama ko, at tumigil ka sa pagsasalita habang ngumunguya. Si Ju Huaran naman ay tila hindi pa rin makapaniwala sa natuklasan niya. Narinig ko sa ama ko na kahit nasa huling sandali na siya ay gusto pa rin niyang malaman kung kamusta na ang pamilyang Jin ng Guangdong. Bulong niya na may bahid ng lungkot, pero hindi niya sila kailanman natagpuan. Ibinaba ni Song Il-som ang suklay at marahang pinaikot ito sa kanyang mga daliri. Narinig ko rin na labis na nalungkot ang lola ko tungkol doon, dagdag niya, malayo ang tingin. Ibinalik ng Escort King ang suklay na jade na ibinigay bilang kabayaran, pero kinailangan ng lola ko na tumakas kasama ang aking ama nang walang iniwang kahit isang sulat. Napakunot noo si Ju Huaran. Pero bakit? Bakit kailangan nilang umalis ng ganon? Delikado yun. Simple lang ang sagot ni Song Il-som. Ang martial arts ng pamilyang Jin ng Guangdong ay sinunog lahat pero ayaw pa ring maniwala ng mga tao. Napaisip si Ju Huaran, pero kung bahagi kayo ng Orthodox Murim, putol ang kanyang sinabi. Tinapos yun ni Song Il-som. Ang kasakiman ay umiiral sa parehong Orthodox at Unorthodox Murim, may mga taong kahit ang Escort King ay hindi kayang talunin, lalo na yung mga sabik na makuha ang mga teknik ng pamilyang Jin. Tahimik na nakinig si Jin Taekyung, may malalim na pag-iisip sa kanyang mukha, saka tumingin kay Song Il-som at nagtanong, kung nawala ang mga martial arts ng pamilyang Jin ng Guangdong, paano ka naging napakalakas? Sandaling tumigil si Song Il-som, malayo at parang pinagmumultuhan ang tingin ng kanyang mga mata habang inaalala ang hirap at desperadong pakikibaka noon. Noong 10 taong gulang ako ay namatay ang lola ko dahil sa sakit, mahina niyang panimula, at sa sumunod na taon ay namatay rin ang mga magulang ko. Ano bang magagawa ng isang 11 taong gulang? Nagpatuloy siya, bakas ang bigat ng nakaraan nakabaligtaran ng kanyang kasalukuyang katauhan. Hindi ako magaling mamalimos, kaya napilitan akong kumita ng kaunti bilang porter ng espada. Napataas ang kilay ni Jin Taekyung, nagtataka. Ha? Porter ng espada? Akala ko ba ang mga mayayaman lang ang kumukuha ng ganon? Umiling si Jobang na may bahagyang ngiti at nagpaliwanag na kadalasan ay ang mga vagabonds ang pinakamadalas kumuha ng porter ng espada. Ginagamit lang bilang utusan o panangga kapag kailangan. Muling tumigil si Song Il-som, dumaan ang madilim na alaala sa kanyang mga mata. Oh, hindi yun magandang karanasan, malamig niyang sinabi. Tiniis ko ang lahat ng uri ng mura at pananakit, at minsan ay pinapapulot pa ng mga sandata sa gitna ng labanan habang umuulan ng palaso. Lalong tumigas ang kanyang tinig sa isang nakakatakot na alaala. Isang araw ay bigla na lang tumakas ang vagabond na kumuha sa akin. Naiisip mo ba yun? 4 na araw akong nagtago sa gitna ng mga bangkay. Tumimo sa isipan ng mga nakikinig ang larawan ng batang si Song Il-som, duguan at nakasilong sa mga patay. Sa huli ay nahanap ko rin siya, sabi niya sabay tawang walang saya. Pero nagdahilan siyang 2 lang daw ang espada niya at hindi 3, kaya pinalayas ako, sinabing mamamatay ako kung hindi ako aalis. Siyempre, hindi rin niya ako binayaran sa isang taong pinaghirapan ko, doon talaga ako nagalit. Inalala niya ang sandaling yun, nakatayo sa harap ng taong umapi sa kanya, may hawak ng espada ang kanyang munting dugo ang kamay, at inilarawan ng simple ngunit marahas niyang unang pagpatay. Hindi pala ganun kahirap dahil matagal na akong nanunood ng mga naglalaban. Umiwas ako ng 10 beses, saka ko siya sinaksak ng 1 beses, at doon na siya bumagsak. Sa kasalukuyan ay diretsahang sinabi ni Song Il-som, ganun ko natutunang humawak ng espada. Natuto lang ako ng ilang galaw sa pagpatay ng iba.
Tahimik na nakinig si Gokmujin, may malalim na pag-iisip sa mukha. Ilang taon ka noon? Tanong niya. Sandaling nag-isip si Song Il-sung. 13, 14, mga ganon. Napakunot si Gokmujin sa gulat at muling nagtanong, ang mga kalaban mo? Bahagyang napangisi si Song Il-sung. Mga walang kwentang third-rate na mga vagabonds lang sila. Sa tingin mo ba ay lalaban ako sa mga tunay na bihasa? Sa loob-loob ni Jin Taekyong ay may halong paghanga ang kanyang iniisip. Naabot niya ito kahit wala ang mga teknik ng kanilang angkan. Talento lang ba ito? Mukhang likas siyang henyo. Nang humupa ang usapan ay biglang nagturo si Jabang, nanginginig ang daliri at nanlalaki ang mga mata sa biglang pagkaunawa. Sandali, ikaw ba ang Soul Chaser? Sumulyap si Song Il-sung at umamin, yun ang tawag sa akin ng mga tao 10 taon na ang nakalipas. Natuwa si Jabang na napatawa. Ha, hindi ko akalaing kaedad ko lang ang sikat na Soul Chaser. Bahagyang inis na sagot ni Song Il-sung, at ikaw, gripo ba ang bibig mo? Bakit lagi kang nagbubuga ng pagkain? Hindi pa rin makapaniwala si Ju Hwaran, nakatitig kay Song Il-sung, napasinghap siya. Ikaw ang Soul Chaser na nanalo sa 100 laban na buhay o kamatayan. Bumuntong hininga lang si Song Il-sung. Sa totoo lang ay 102 yun, pero wala namang dapat ipag-ingay. May dalawa pang mas bata at mas kahanga-hanga rito, hindi ba? Sabay sulyap kina Jin Taekyong at Changpong. Si Changpong, puno ang pisngi sa pagkain, napatawa ng bahagya at bulol na nagsabi, ang galing mo nga. Ngumisi pabalik si Jin Taekyong at sumagot, oo, malakas ka nga, pero hindi ka pa rin mas malakas sa akin. Agad na kumitid ang mga mata ni Song Il-sung. Iniinsulto mo ba ako ngayon? Tanong niya. Agad namang kumaway si Changpong, halatang nagmamadali, hindi talaga. Ngunit si Jin Taekyong na may makulat na ngiti sa mukha, ay diretsa ang nagsabi, ako, oo. Piniling wag na lang palakihin ni Song Il-sung ang usapan at sumandal na lang siya, may kumpiyansang ngisi sa labi. Wala na bang mas malakas na inumin dito? Gusto ko pa, sabi niya. Ang mesa, puno ng mga basyong bote at nagkalat na mga pinggan, ay malinaw na palatandaan ng isang napakahabang gabi, gabing may halong madidilim na alaala at, nakakagulat man ay unti-unting pagkakaibigan. Habang tumatagal ang gabi, kahit gaano pa siya katatag kanina ay unti-unting tinamaan ng alak si Song Il-sung hanggang sa tuluyang bumagsak ang ulo niya sa mesa at mahimbing na nakatulog. Sa kabilang dulo ng mesa, si Gokmujin na parang walang kapaguran kahit matapos ang napakalaking handaan, ay malakas na tumawa habang muling nagbubuhos ng alak para kay Jabang. Uminom ka pa, biro niya. Si Ju Hwaran naman ay nanatiling kalmado, marahang humihigop ng kanyang inumin habang pinagmamasdan ang masiglang eksena, may munting ngiti sa labi. Napansin siya ni Jin Taekyong at tumayo, itinaas ang mga kamay bilang pasasalamat. Salamat sa lahat, Miss Ju, sabi niya sabay bahagyang yuko. Gusto ko sanang magtagal pa, pero kailangan ko nang umalis. Bahagyang lumambot ang ngiti ni Ju Hwaran. Ganun ba, sabi niya, at matapos sandaling mag-isip, bahagyang namula ang pisngi at mahina niyang tanong, gusto mo bang maglakad muna tayo? Napahinto si Jin Taekyong at nagulat na lumingon sa kanya. Mabilis namang bumawi si Ju Hwaran at itinuro ang isang pinto. Maglakad tayo. Namumulaklak ang mga bulaklak sa hardin ngayon. Kumurap si Jin Taekyong bago lumitaw ang isang tunay na masayang ngiti sa kanyang mukha. Ha, sige, sakto ang oras, tingin muna tayo sa mga bulaklak bago umalis, bulong niya sa sarili. Samantala, sina Gokmujin at Jabang ay mukhang medyo nahihilo na rin. Si Gok, bahagyang natitigilan at tila nahihilo, ay nauutal na nagsabi, magbabanyo muna ako. Si Jabang naman, napalingon kay Taekyong na halatang inis, ay nagreklamo. Mas malala ka pa sa pulubi, loko ka. Si Taekyong, medyo lutang pa, ay nagtanong, ha? Ano? Anong sabi mo? Pagkatapos ay hinarap ni Jabang si Changpong. Tumayo ka na, Ginoong Changpong. Aalis na tayo. Si Changpong na puno pa rin ng bibig ay napatingala na may gulat na itsura. Siopaw, bulong niya, halatang ayaw pang bitawan ang masarap na pagkain. Habang unti-unti nang umaalis ang iba ay naglakad naman sina Ju Hwaran at Jin Taekyong sa harding tinatanglawan ng buwan. Presko ang hangin at mabango dahil sa mga namumulaklak na bulaklak, isang magandang kaibahan sa magulong araw na lumipas.
Tuluyan ang nawala ang tensyon kanina at napalitan ng komportable at halos payapang katahimikan sa pagitan nila. Kakaiba kang tao, malumanay na sinabi ni Ju Huaran, binabasag ang katahimikan. Napatingin si Taekyong sa kanya na may munting ngiti. Talaga? Oo, sagot niya. Minsan ay nakakainis ka, pero sa ibang paraan, maganda rin yun. Bahagyang nawala ang ngiti ni Jin Taekyong at pinagpawisan siya ng kaunti. Ano to? Nagpaparinig ba siya o ano? Naisip niya, bahagyang nagpanik. Mabilis namang nagpalit ng paksa si Ju Huaran at tumingala sa langit. Ang liwanag ng buwan ngayong gabi. Alam mo ba, Miss Ju, na nagniningning ang buwan dahil sinasalamin nito ang liwanag ng araw? Seryosong sinabi ni Jin Taekyong. Nagulat si Ju Huaran. Ha, hindi, seryoso ako. Ayon sa mga pag-aaral, ayon sa sinabi ng isang iskolar. Mabilis niyang binawi na may alanganing tawa. Sige, naniniwala ako sa'yo. Heto, sabi niya sabay abot ng isang maliit at maayos na binalot na pakete. Marahang inilagay ni Ju Huaran ang pakete sa mga kamay ni Taekyong. Napasinghap siya at hindi maalis ang tingin dito. Ito ba yun? Oo, ang daang taong snow ginseng, nakangiting sagot ni Ju Huaran. Hindi man ito kasing halaga ng mga nagawa mo para sa amin ay tatanggapin mo ba ito? Para kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam ko. Dagdag niya, may munting ngiting puno ng pag-asa. Pinagmasdan siya ni Jin Taekyong habang may tahimik na laban sa kanyang isipan. Tatanggapin ko ba ito o hindi? Marahan siyang natawa, tila gumaan ang loob. Sige, salamat. Ngumiti lamang si Ju Huaran, marahang ipinikit ang kanyang mga mata habang isang payapang pakiramdam ang bumalot sa kanyang mukha. Habang palayo sila sa mabangong hardin ay unti-unting lumitaw sa harapan ang malaking tarangkahan ng mansyon, naliligo sa banayad na liwanag ng gabi. Ginoong Jin, mahina at halos pabulong na sabi ni Ju Huaran, bahagyang binabasag ang katahimikan. Opo, binibining Ju. Bahagya siyang bumagal sa paglalakad at ibinaba ang tingin, bakas sa mukha ang pag-aalala. Natatakot ako, kaya ko kaya, huminto si Jin Taekyong sa tabi niya. Ayos lang kahit hindi mo magawa ng maayos, kalmado at matatag niyang sabi. Napatingala si Ju Huaran sa kanya, nanlalaki ang mga mata sa gulat, parang may tanong na hindi masabi. Tao ka rin naman, dugtong niya na may banayad ng ngiti. Ayos lang na kung minsan ay hindi ka magaling o wala kang lakas. Basta ipagpatuloy mo lang ang ginagawa mo. Sumabay ka lang sa agos. Lalong lumambot ang tingin ni Ju Huaran habang ibinibigay ni Jin Taekyong ang huli niyang payo. Sa sarili mong bilis, hakbang-hakbang, sabi niya na may ngiti. Hindi ba't sapat na yun? Tinitigan siya ni Ju Huaran, kumikislap ang kanyang mga mata. Ang tapat niyang boses at ang simpleng pagtanggap sa kanyang takot ay tumama sa pinakaloob ng kanyang damdamin. Pumintig ang luha sa kanyang mga mata, bahagyang lumabo ang paningin. Isang tahimik ngunit kinakailangang paglabas ng bigat na matagal na niyang dinadala. Pagkatapos ay biglang umalingaw-ngaw ang mabilis at sunod-sunod na yabag ng mga paa. Isang malabong anyo ng mga tao ang dumaan sa landas na bato, nag-uunahang tumakbo, ang kanilang mga hugis ay parang guhit na humahawi sa liwanag ng buwan habang nagbubuga ng alikabok sa bawat malakas na hakbang. Sina Jin Taekyong at ang kanyang grupo yon. Siyempre, nagsalita si Jabang, namamaga kanina ang mga mata ni Miss Ju. Umiiyak ba siya? Agad na nabasag ang kalmadong anyo ni Jin Taekyong. Napansin niya, bakit ba napakatalas ng mga mata niya? Naisip niya, may halong inis at gulat. Habang patuloy sa pagmamadali ang iba ay si Gokmujin na may halong pagtataka at pagkamausisa sa mukha ay itinuro ang mga kamay ni Jin Taekyong. Ano yan? Bigla niyang tanong, nakapako ang tingin sa hawak nitong parihabang binalot na bagay. Kumurap si Jin Taekyong. Ito, mahinang bulong niya, habang naaalala ang mga matang puno ng luha ni Ju Huaran. Hindi niya alam magsinungaling. Napakabuti, sambit niya sa sarili. Pagkatapos ay ibinaling niya ang atensyon sa mga kasama, itinaas ang binalot na pakete upang makita ng lahat. 5 taong snow ginseng yan, sabi niya. Isang sabayang hingal ang pumunit sa hangin. Ano, sigaw ng isa, habang ang isa naman ay napabulalas ng ha. Sa isang iglap ay nagbago ang kanilang mga mukha mula sa simpleng pagkamausisa tungo sa hindi makapaniwalang pagkabigla, at saka sa halos nag-uumapaw na pananabik. Nang humupa ang mga pangyayari sa gabi, tila nagbago ang takbo ng mundo.
Isang bagong bukang liwayway ang sumisikat sa ibabaw ng mga sinaunang lupain. Isang nag-iisang bangka, maliit at tahimik, ang payapang inaanod ng palikulikong ilog. Ang mga layag nito'y namamaga sa hangin. Sinasalo ang ihip at marahang itinutulak pasulong ang sasakyang pandagat. Maraming tao ang sakay sa kubyerta, ngunit biglang nabasag ang katahimikan ng umaga sa ilog. Sir, mga pirata! Papalapit ang mga pirata, sigaw ng isang tripulante, nanginginig sa matinding takot ang boses na umalingaw-ngaw sa buong kubyerta. Agad na humarap ang kapitan, isang lalaking nakasuot ng lilang balabal, at bakas sa mukha ang matinding pagkabahala. Ano? Sigaw niya habang sinisiyasat ang abot tanaw. Doon niya nakita ang isang nakakatakot na barko na mabilis na papalapit, may mga bandilang may sagisag ng Yangtze River Water Route Alliance. Ha, mukhang wala tayong kikitain ngayon, buntong hininga ng kapitan, inihahanda ang sarili sa hindi maiiwasan. Pero kahit papaano, hindi sila kasing bangis ng iba. Maya-maya ay may lumapit na pasahero. Hoy, tawag nito, kalmado ang boses na ikinagulat ng kapitan. Napatalon nito paatras, dilat ang mga mata. Hoy, sino ka? Pasahero ka ba? Payak ang sagot ng lalaki. Oo naman. Kung ganoon ay bakit ka narito? Tanong ng kapitan, lalong naiirita. Pagkatapos ay kinakabahang kumaway sa mga tripulante, sige, mangolekta kayo ng pera sa mga pasahero. Kailangan natin yan para sa bayad sa daraanan. Mga pirata ba sila? Tanong ng pasahero. Napasinghap ang kapitan. Hindi ba halata? Yangtze River Water Route Alliance yan. Kilala sila ng lahat sa Sichuan. Sinipat niya ang pasahero mula ulo hanggang paa, may babala sa tingin. Mukha kang bihasa sa pakikipaglaban. Pero huwag mo silang uudyukan kung ayaw mong mamatay. Bumalik ka na lang sa inuupuan mo. Wala ring silbi ang tumakbo, masyado silang mabilis. Kapag nakita na nila tayo ay tapos na. Kaya muling nagtanong ang pasaherong si Jin Taekyong, may bahagyang kislap ng pagkamausisa sa mata, mabilis ang barkong yon. Siyempre, sagot ng kapitan habang itinuturo ang papalapit na sasakyan, makikita mo na agad boss pa lang sa laki. Ngunit hindi pinapansin ni Taekyong ang bakas ng pagsuko sa tinig ng kapitan. Bahagya siyang lumingon at tumingin kay Mujin, na halatang pilit pang inuunawa ang nangyayari. Mujin, ayusin mo na ang mga gamit, utos niya. Napakurap si Mujin, litong-lito ang itsura. Ha, pautal niyang sagot. Bumagsak na parang bomba ang sumunod na sinabi ni Taekyong, nakawin natin ang barkong yon. Samantala, sa isang madilim at tahimik na silid sa kaloob-looban ng malaking barkong papalapit ay may isang makapangyarihang lalaking nakaupo sa malalim na pagmumuni-muni. Bahagya siyang kumikislap ng mapusyaw na bughaw na aura, isang hayag na patunay ng kanyang nilinang na internal energy. 10 taon na mula nang maabot ko ang rurok, naisip niya, may nakatagong pagkadismaya sa ilalim ng mahinahong anyo. Sinubukan ko na ang kung ano-anong himalang gamot, pati opium, dahil sabi nila may ipapakita raw itong mga bagay na hindi ko pa nakikita. Pero wala ni isa ang nakatulong para lampasan ko ang antas na ito. Hindi ito maganda. Kailangan kong makalusot sa susunod na antas para maging pinuno ng Yangtze River Water Route Alliance. Naglalagablab ang ambisyon sa loob niya. Isang apoy na humihingi ng lubos na konsentrasyon, ngunit bigla itong nabasag ng magaspang at maingay na kalabog mula sa labas ng silid. Sobrang malas ninyo. Sino ang kapitan? Sigaw ng isang magaspang na boses. Isang nanginginig at mahinang sagot ang sumunod, ako po. Pagkatapos ay may mas mahigpit na tinig na sumabat, puno ng awtoridad. Alam niyo bang kailangan yung pagbayaran ang pagdaan dito nang walang pahintulot namin? Hindi ko kayo kilala. Nauutal ang sumagot, halatang kapitan ng maliit at malas na barko. Nakagawa po ako ng malaking kasalanan. Pasensya na po, tanggapin niyo na lang ito bilang munting paghingi ng tawad. Lalong kumunat ang noo ng lalaking nagmumuni-muni, umumbok ang ugat sa kanyang mukha. Binalaan ko silang manahimik, naisip niya, habang binabalot siya ng matinding iritasyon. Mukhang hindi na ito matatapos. Paano nila nagawang gambalain ang pagmumuni-muni ko dahil sa mga walang kwentang bagay? Tumayo siya at naglakad sa sahig na kahoy, papalapit sa pinto. Ang lalaking tumayo sa may pintuan ay matangkad, hindi mabasa ang ekspresyon. Ano pa ang ginagawa mo? Lumabas ka na, utos niya, kalmado ngunit matatag ang tinig. Sa sandaling yun ay biglang nanlaki ang mga mata ng makapangyarihang lalaki.
Isang matinding pagkakilala ang kumislap sa kanyang isipan. Isang kalaban, naisip niya. Agad siyang kumilos patungo sa pinto sa naglalagablab na bilis, at nabasag yun sa bughaw na aura na lantad na nagpapakita ng hilaw na lakas ng hampas. Nagbanggaan ang kanilang mga kamao at kumalat ang shockwave, winawasak pati ang mismong estruktura sa paligid nila. Mariing tinitigan ng makapangyarihang lalaki ang taong nasa labas. Sino ka? Mariin niyang tanong, pilit ang boses. Ang lalaking nasa labas ay walang iba kundi si Jin Taekyung. Ako, casual na sagot ni Jin Taekyung. May-ari ako ng barkong to. Nanlaki ang mga mata ng makapangyarihang lalaki sa di paniniwala, saka kumitid sa matinding galit. Paanong may lakas loob ang isang hamak na bata? Ungol niya habang sumisiklab ang bughaw na aura sa paligid niya. Tuturuan kita ng leksyon, sigaw niya, naglalabas ng napakalakas na presensya. Sa isang kulog na sigaw, sumugod siya, kumikislap ang kamao sa siksik na bughaw na enerhiya, isang teknik na hinubog ng maraming taon ng walang humpay na pagsasanay. Ship-destroying fist, sigaw niya, umaalingaw ang mapanirang hangarin. Ngunit ang sumunod ay bumungad ang malawak na bukas na kalangitan, biglang may aninong bumagsak sa kanya. Pagtingala niya ay naroon na si Taekyung na nakadungaw mula sa itaas, nakangisi ng mapanghamak. Hanggang kailan mo tititigan ang taong yan? Ha, bumangon ka na, singhal ni Jin Taekyung. Dahan-dahang bumangon ang makapangyarihang lalaki, sa wakas ay nagsalubong ang kanilang mga mata. Sa kubyerta ay nanood si Jabang sa natigilang katahimikan, habang ang buong tripulante ay nakaluhod, kontrolado ni Mujin at Changpong. Hoy, paano mo nakilala ang Iron Maiden? Tanong ni Jin Taekyung, may bakas ng pag-usisa sa mga mata. Napakurap ang makapangyarihang lalaki, dumaan ang bahagyang kalituhan sa kanyang mukha. Bakal na tubig? Sino ang tinutukoy mo? Nautal niyang sagot, halatang nabigla sa di inaasahang tanong. Tinaasan ni Jin Taekyung ng kilay, bahagyang kumurap ang gilid ng kanyang bibig. Ah, alam mo na, Iron. Iron Maiden, bulong niya, pilit na inaalala ang pangalan. Pagkatapos ay itinuwid siya ni Jabang. Ang ibig mong sabihin ay ang Iron Water Divine Dragon, sabi niya. Oo, ang Iron Water Divine Dragon, pagkumpirma ni Jin Taekyung, may alam na kislap sa kanyang mga mata, saka idinugtong, pareho kayo ng teknik na ginagamit. Halatang nagulat ang makapangyarihang lalaki sa nalalaman ni Jin Taekyung at nautal. Kilala mo ang bunso namin? Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Jin Taekyung. Bunso, ulit niya, may bahid ng kalituhan sa boses. Siya ang bunso naming tatlong magkakapatid, paliwanag ng makapangyarihang lalaki. Siya ang ikatlo at ako ang ikalawa. Ha, mahinang sambit ni Jin Taekyung habang mabilis na nagdurugtong-dugtong ang mga piraso sa isip niya. Kung ganon, ang guru ninyo ay, tama, sagot ng makapangyarihang lalaki. Ang guru ko ay ang Sea King. Ayos. Bingo, singit ni Jin Taekyung, may delikadong kislap na ngayon sa kanyang mga mata. Napakurap ang makapangyarihang lalaki, lubos na nabigla sa casual na reaksyon ni Jin Taekyung, halatang nalilito. Napatawa ng tuyo si Jin Taekyung. Haha, wala po, sir. Kinakausap ko lang ang sarili ko, sabi niya, saka muling naupo sa pagkakakuba, bakas ang malalim na pag-iisip sa kanyang mukha. Grabe, bulong niya sa sarili. Alam kong parehong kriminal na organisasyon ang Green Forest Alliance at ang Yangtze River Water Route Alliance, di ba? Pero ibang usapan na kapag isa sa Ten Kings ang sangkot. Saglit siyang huminto, dumaan ang bahagyang inis sa kanyang mukha. Kung bubugbugin ko lang siya gaya ng ginawa ko noon kay Chon Ryokbu ay siguradong magiging sakit ng ulo to. Kahit papaano ay may matinong dahilan ako noon. Bigla na lang na hinila pataas ni Jin Taekyung ang lalaki. Hinawakan ang kamay nito at malakas na pinagpag ang alikabok. Grabe naman, di ko alam na senior ko pala ikaw sa Jianghu, biro niya, biglang naging magalang ang tono. Tignan mo, ang dumi na ng mga damit mo. Kailangan mo na ng dry cleaning, dagdag niya habang kumakapal ang ulap ng alikabok sa bawat hampas. Ang makapangyarihang lalaki, lubos na naguguluhan sa kakaibang asal ni Jin Taekyung, ay nautal na lamang at nasabi, ano bang problema mo? Relax ka lang, maluwag na sabi ni Taekyung na may malapad at inosenteng ngiti sa mukha. Maliit na pagkakamali lang to. Sa totoo lang ay hindi ko naman gagawin ang lahat ng ito kung alam kong taga Yangtze River Water Route Alliance ka. Si Jabang na nakasaksi sa buong nakalilitong eksena,
ay nag-cruise ng mga braso at tinaasan ng kilay ang dalawa, bakas ang pagdududa sa mukha. Talaga, mahinang bulong niya. Ang makapangyarihang lalaki ay napausal din, litong-lito, talaga. Muli siyang hinarap ni Jin Taekyong, may pilyong kindat sa mata. Siyempre, aniya habang ipinagmamayabang ang dibdib. Mukha ba akong bastos na magsisinungaling sa sarili kong Marshall Sr., ha? Kaya't napatitig na lamang ang makapangyarihang lalaki, tuluyang nablangko ang isip, pilit hinahabol ang bigla ang pagbabago ng ugali ni Jin Taekyong na parang kidlat, halos marinig ang pag-ikot ng mga gear sa ulo niya, nanatiling tahimik habang may butil pa ng pawis na tumulo sa kanyang mukha. Napatingin si Jin Taekyong sa malaking bandilang humahampas sa hangin na may sagisag ng Yangtze River Water Route Alliance, saglit na naging malalim at tila pagod ang kanyang ekspresyon, saka napabuntong hininga habang kinurot ang pagitan ng kanyang mga kilay. Alam mo, sa totoo lang ay hindi ako marunong magbasa, pagsisinungaling niya, suot ang pinaka-inosenteng mukha na kaya niya. Patuloy lamang ang titig ng makapangyarihang lalaki, halos umaalingaw-ngaw ang ganap na kalituhan sa kanyang isipan. Si Jin Taekyong, sanay sa ganitong galawan, ay hinawakan ang braso nito at bahagyang lumapit. Magpanggap na lang tayo na walang nangyari, ayos? Ang makapangyarihang lalaki na nananatiling lutang ay mabilis na sumagot, ayos. Samantala, si Champong na nakatayo sa unahan ng barko ay huminga ng malalim, bakas ang purong tuwa sa kanyang mukha. Ang sarap sa pakiramdam, tagapagligtas. Sigaw niya, maaga pa kasi ang tagsibol, sagot ni Jin Taekyong. Yumuko si Champong sa gilid ng rehas at tuwang-tuwang itinuro ang tubig. At ang dami pang isda. Si Jin Taekyong na may bahagyang inis sa mata ay sumagot, ilog yan, Champong. Napatingin si Champong pababa sa kubyerta. Wow, ang daming taong pinapalo. Biglang sumiklab ang inis ni Jin Taekyong. Siyempre, sandali, ano? At doon nila nakita ang totoo, binubugbog pala ng makapangyarihang lalaki ang mga tripulante. Si Champong naman na inosente pa rin ay nagtanong, pwede ba akong magpapalo rin? Halos manginig si Jin Taekyong sa inis, umumbok pa ang ugat sa noo niya. Huwag, pakiusap, halos magmakaawa na siya. Pagkatapos ay hinarap niya si Jabang, tumataas ang boses sa pagkainis. Dapat sinabi mo na agad kung alam mong barko to ng Sea King. Ngunit nagkibit balikat lang si Jabang, walang bahid ng pagsisisi. Hoy, hindi ako manghuhula. Paano ko naman malalaman kung sino ang sakay ng alin? Grabe ka, sa totoo lang ay ikaw pa nga ang baliw sa pag-ambush ng barko kahit nalaman mo ng taga-Yangtze River Water Route Alliance sila. Dumaan ang bahagyang iritasyon sa mukha ni Jin Taekyong. Ha, ngayon ay sumasagot ka na sa akin. Mujin, ano sa tingin mo? Ngunit bago pa man makasagot si Mujin ay biglang umalingaw-ngaw ang marahas na pagsusuka. Si Mujin, kawawa, ay nakayuko sa rehas, nanginginig ang katawan habang isinusuka ang laman ng tiyan niya sa umiikot na ilog sa ibaba. Napabuntong hininga na lang si Jin Taekyong at umiling. Matindi yata ang hilo mo sa dagat. Ayos ka lang ba? Samantala, si Champong ay lubos na nabighani sa tanawin, nakadilat ang mga mata sa parang batang paghanga. Wow, gusto ko ring mahilo sa dagat. Hindi ko pa yan naranasan. Tinitigan lang siya ni Jin Taekyong, malinaw sa tingin ang papalaking pagod. Sarap siguro, sabi niya na may halong iritasyon at pilit na paghanga, yung gusto mong subukan ang napakaraming bagay. Biglang lumapit ang makapangyarihang lalaki, humahalaklak ng malakas. Oy, mga junior, ayos lang ba kayo dyan? Sigaw niya habang kumakaway ng malaking kamay, may palakaibigang ngiti sa mukha. Pinagmasdan siya ni Jin Taekyong, pilit itinatago ang inis. Ah, oo, ayos na ayos, sagot niya, bakas ang malinaw na sarkasmo sa boses. Itinuro ng lalaki si Gokmujin. Pero mukhang hindi siya okay, sabay tawa niya. Kahit pa medyo magulo na ang sitwasyon ay kalmado pa ring sumagot si Jin Taekyong. Ayos lang, okay naman ako, at yun lang ang mahalaga. Nilinis ng makapangyarihang lalaki ang lalamunan niya, inaagaw ang pansin ni Jin Taekyong. Ah, nga pala, papunta kayo sa Chengdu, di ba? Tanong niya. Oo, gaano katagal ang biyahe? Sagot ni Jin Taekyong. Sandaling nag-isip ang lalaki. Nasa Guang'an tayo, sa silangang Sichuan. Kaya mga 3 araw sa takbo natin ngayon. Baka 2 araw kung swertihin sa hangin. Salamat, sagot ni Jin Taekyong, halatang nagpapasalamat sa wakas sa matinong impormasyon.
Kontrolado ko ang mga ilog sa Sichuan, kaya magpakaluwag lang kayo. Walang mangangahas gumawa ng kalokohan hanggat nandito ako. Napatawa ng malakas ang lalaki, ibinabalik ang ulo habang bumubukol ang dibdib sa yabang. Astig mo talaga, sigaw ni Jin Taekyong, puno ng halatang pinalabis na paghanga ang boses. Ngunit kasabay ng paglabas ng mga salitang yun ay biglang sumabog sa malayo ang nakakakilabot na sigawan. Ikaw, paslangin niyo silang lahat. Kunin niyo ang lahat. Ang sigaw ng paparating na mga mandarambong ay umalingaungaw sa ibabaw ng tubig, agad winasak ang kumpiyansa ng lalaki. Kitang-kita ang pagbaluktot ng mukha niya sa matinding galit. Sino ang mga gagong yan na naglalakas loob manggulo sa ilog Yangtze? Sigaw niya, umuugong ang boses sa ibabaw ng tubig habang lantaran niyang hinahamon ang mga hindi pa nakikitang kalaban. Maya-maya pa ay dalawa pang barko na kamukhang kamukha ng kanila ang mabilis na lumapit, at ang mga layag nito ay may pamilyar na watawat ng Yangtze River Water Route Alliance. Mukhang mula rin sila sa Yangtze River Water Route Alliance, casual na sabi ni Taekyong. Ano? Imposible, sigaw ng lalaki, nanginginig ang boses sa gulat. Mabilis siyang humarap kay Jin Taekyong, nanlalaki ang mga mata habang unti-unting may napagtatanto. Pero di ba sabi mo hindi ka marunong magbasa? Sinalubong ni Jin Taekyong ang tingin niya. May bahagyang aliw na kumislap sa mga mata kahit may patak ng pawis na gumuhit sa kanyang pisngi. Matalas siya. Ano siya? Razor blade. Bulong niya sa sarili, kinikilala ang talas ng obserbasyon ng lalaki. Ngunit bago pa ito makapagtanong muli ay biglang sumabog ang galit ng lalaki. Yan ba ang problema ngayon? Lipulin niyo ang mga gagong yan sa paggulo sa kaayusan ng Yangtze River. Biglang umulan ng mga palaso sa kubyerta ng kanilang nasamsam na barko. Nang masaksihan ang tuwirang pag-ataking yun ay umungal ang lalaki na puno ng panibagong bangis. Sige, ang kakapal ng mukha niyo. Sigaw niya, umaapaw ang tinig sa hangaring pumaslang. Papaslangin ko silang lahat. Iniunat niya ang kanyang braso, nakabukas ang palad at nakaharap sa langit, na parabang inaabot ang mismong tagumpay. Itaas ang pulang watawat, mariin niyang iniutos. Kung nakaabot ka sa bandang ito ng video ay i-comment nyo na ang next, at paabuti natin ng mas higit pa sa 500 likes ang bawat video para tuloy-tuloy ang pag-upload ng kwento ni Taekyong. Maraming salamat sa panunood at patuloy na pagsubaybay.